Maasa ang COMELEC na tutulong ang mga bagong halal na senador sa pagrepaso ng mga batas patungkol sa eleksyon. Kasunod po yan ng kanilang proklamasyon matapos ang Bilang Pilipino 2025. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Isa-isang itinaas ang kamay ng mga nanalong senador sa Bilang Pilipino 2025 sa proklamasyon. Binasa muna ang kanilang Certificate of Proclamation. Nag-photo op kasama ang pamilya at binigyan ng pagkakataong makapagsalita. Si re-election ni Senator Amy Marcos binanggit ang kanyang pamilya, kabilang ang inang si dating First Lady Imelda Marcos, pero hindi ang kapatid na si Pangulong Bongbong. Binati din niya sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak nitong si Vice President Sara na hanggang sa huli ay kinampanya raw siya. Matatanda ang kumalas si Senator Amy sa alyansa para sa bagong Pilipinas ni PBBM. Sa inyong lahat ang tagumpay na ito, kahit gaano kailap at kahirap, ay isang katibayan na kapag ikaw ay nanindigan para sa tama, mananalo ka. Ang dati niyang kasama sa alyansa na si re-election na Senator Lito Lapid ang sunod na ipinroklama. Number 11 po ako, number 12. Nakakahinga na tayo, nakahinga na rin po. Naging emosyonal naman si Senator-elect Camille Villar na banggitin nito ang kanyang pamilya, kabilang ang amang si dating Senador Manny. Papa, I remember I told you when I was younger that it was my dream to be like you and to serve and to help as many people as I could. And thank you for helping me achieve my dreams. Ipinroklama na rin bilang senador si re-electionist Pia Cayetano na tumakbo rin sa ilalim ng alyansa. Kasunod sina Senators-elect Tito Soto, Ping Lacson at Rodante Marcoleta. Hindi naman nakadalo sa proklamasyon si Senator-elect Kiko Pangilinan na nasa Amerika para sa college graduation ng anak. Pero sa isang pahayag, nagpasalamat siya sa Diyos sa kanyang pagkapanalo at tinatanggap daw niya ang mandatong ibinigay sa kanya ng sambayanan. Sumunod si Senator-elect Erwin Tulfo at re-election na Senator Bato de la Rosa. Ayon kay De La Rosa, ang kanyang mga boto ay maituturing na protest votes sa pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Duterte. Saan ka man ngayon, President Duterte, sir, I dedicate this victory to you. Maraming salamat po. I would also like to congratulate my Duterte PDP party mates for fighting a good fight. Natutunan ko sa inyo na pwede pala tayong mahalin ng taong bayan kahit wala tayong daladalang ayuda. Pinasalamatan naman ni Senator-elect Bam Aquino ang mga kabataang volunteer na sumuporta sa kanya. Ito pong pagtakbong ito ay kakaiba talaga. No? Nagsimula po tayo napakalayo. Sa totoo lang po, wala po tayo sa top 12. In fact, wala nga po tayo sa top 20. Nung una po tayo nagsabi na tatakbo po tayo. Napakaraming kabataan na nagsuporta, lumabas, nagsalita, nagpost, nag-house to house. Kaya po tayo umabot po dito. Pinakahuling ipinroklama ang Senate race top-notcher na si re-election na Senator Bongo. Nagpasalamat din siya kay dating Pangulong Duterte na naging mentor at inspirasyon daw niya sa pagserbisyo. Huwag nating kalimutan ang kanyang mga sakripisyo para sa sambayanang Pilipino. Tinatandaan ko palagi ang sinasabi niya noon sa akin, just do what is right. Gawin lang ang tama at hindi ka magkakamali. Sa huli, nagsama-sama sila sa isang group picture kasama ang mga COMELEC commissioner. Umaasa ang komisyon na makakatulong nila ang mga bagong halal na senador sa pagsusulong ng mga reforma. Kabilang dyan ang pagrepaso sa umiiral na election laws. Nais namin makipagtulungan upang higit pang mapalawak ang kakayanan ng taong bayan na pumili ng kanilang mga leader na walang takot, walang pamimilit at higit sa lahat, walang pag-abuso sa kahirapan. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.